Sa episode na to, pag-uusapan natin kung anong accounting software ba dapat ang i-focus mo kapag magsisimula ka na bilang isang VA bookkeeper. Hi, kung ngayon lang pala tayo nagkita, ako nga pala si Kyle at may 4 na taon na akong experience sa pagiging VA bookkeeper. Tapusin mo tong video na to kasi dito ko ibabahagi kung gaano ka-crucial kung anong pagdidesisyonan mong accounting software ang pipiliin mo bilang isang VA bookkeeper. At gaano ito ka-critical o kung gaano ito ka-importante sa magiging journey mo as a VA bookkeeper. Alright, start na tayo. Pero bago yan, simulan ko muna sa aking personal na kwento. Nung ako'y nagsisimula pa lang, December 2021 ko nakuha aking Pro Advisor Certification ng QuickBooks Online. Before ko na tinake yung exam na yon ay nagbili muna ako ng course na nakaspecialize sa masterclass for QuickBooks Online for accountants. Kasi alam ko na yung QuickBooks fundamentals of accounting noon, QuickBooks na lang yung inaral ko. And then, hindi na ako masyadong nahirapan sa QuickBooks Online certification kasi alam ko na yung accounting nung time na yon. So, QuickBooks na lang. At ever since, yung mga upskill ko, refresher ko, QuickBooks Online na din lahat. Never akong nag-attempt na mag-aral ng Xero, ng NetSuite, ng Wave, ng Zoho, or etc. Yung mga sikat na accounting software dyan. Kasi mostly naman ng mga pinag-apply-applyan ko, napapansin ko, US to lahat or minsan may Canada din. Pero usually talaga yung mga available works for QuickBooks Online are US clients. And nung nag-apply pa lang ako kasi 2 months ako natenga before ako nagkaroon ng client. So, nung apply ako, napapansin ko US lahat or Canada. Wala akong nakikitang Australian client, wala akong nakikitang UK, wala akong nakikitang kahit na ano. Sobrang dalang lang ng mga kliyenteng or job openings na QuickBooks Online na ibang lugar. Usually talaga US. Now, nung nakuha ko yung una kong trabaho, nung unang refer sa akin na client, doon ko napag-realize na panggabi pala ang trabaho kapag US clients. Because, nga naman, magkasulungat ang oras natin. Now, we are ahead sometimes of 13 hours or 12 hours. Kaya, kailangan mag-night shift or kailangan mag-graveyard para makakommunicate ko or makakommunicate natin yung mga kliyente natin. Para masabayan natin yung oras nila at makapag-communicate tayo ng mabilisan kapag may mga clarification or may mga request tayo sa ating mga client. Doon ko na-realize, nga pala, QuickBooks Online at US, yun talaga yung ginagamit ng US, which is QuickBooks Online. At that moment, nung nagtrabaho ako as a night shift, doon ko na-realize na ganun pala ka-crucial ang accounting software na dapat mong pagfokusan as a VA bookkeeper. Dapat sa simula pa lang ay napagdesisyonan mo na kung anong klaseng setup ang gusto mo as a VA bookkeeper. Kung gusto mo ba ng mid-shift, night shift, or day shift. At dito sa video na to, pag-uusapan natin ang mga iba't ibang klaseng accounting software o ano bang accounting software na bagay sa'yo depende sa anong setup ang gusto mo or anong time shift ang gusto mo na setup as a VA bookkeeper. Ayos? Now, before tayo magsimula at before ko ibibigay yung mga accounting software sa'yo, before tayo magdesisyon ng isang accounting software, kailangan natin i-consider kung anong time zone ang willing tayo magtrabaho o anong time zone gumagana ang utak natin. Meron kasi mga tao na gabi lang gumagana yung utak, may mga tao din na mas productive sila at nahihirapan sila sa night shift, so kailangan nila mag-day shift. Now, may mga tao din na after lunch na or afternoon shift or mid shift na tinatawag na sila nagjo-duty at gumagana din ng utak nila. Now, depende sa productivity time zone mo at sa preferred time zone mo based sa iyong lifestyle, sa iyong pamilya o kahit na anong setup mo sa buhay mo. Depende dyan napaka-crucial at nagde-depend kung anong accounting software ang dapat mong gamitin. Ang tanong dyan, hindi ko na ba aaralin lahat na accounting software para safe na lang para ma-explore ko na din kung anong time shift ng para sa akin. Itatakal ko yan mamaya-maya. Now, pag-uusapan muna natin ang accounting software na para sa'yo based sa preferred mong time zone. Una, pag gusto mo ang day shift, usually, mga first world country kasi itong mga client natin kasi VA bookkeeper sila yung afford tayo, ng mga VA. So, mga first world country yung mga pinagsisilbihan natin. Na kapag kapag day shift, Australian client yan usually. Or Singapore. Now, Australian muna tayo magpo-focus. Kapag gusto mo ng day shift, ang accounting software na dapat pagdesisyonan mong i-focus
ay zero. Zero accounting software. Wala nang iba. Kung ka mag-focus, doon mo i-focus yung pag-aaral mo sa bookkeeping sa Australian setup, doon mo aralin yung BAS system nila, yung tax system nila, at yung mga terminologies na ginagamit nila sa kanilang accounting and bookkeeping. Doon ka mag-focus sa zero. Kasi walang silbi kung mag-QuickBooks Online ka na gusto mo pala ng day shift. Halos mahirap humanap ng flexible na client kapag bookkeeping ka. Kasi you are tied to communicate because of the documents of the request or etc. sa accounting cycle. Kailangan mong dapat maging maging tugma kayo ng oras para matrabaho mo ng tama yung trabaho mo. Kapag nagsisimula ka pa lang hindi ka pa flexible niyan. Maaari, fix yung oras na gagawin mo. So kapag day shift ka, malaki tsansa, zero ang para sa'yo. Now, for mid-shift naman, which is usually UK client yan, afternoon to evening, pwede namang gamitin mo dyan, mga desktop dyan, no? QuickBooks Desktop, at minsan din may gumagamit ng zero. Diyan, pwede mong hati kasi, at meron din yung mas sikat na accounting software dyan sa UK, hindi lang ako pamilyar. Pero pwede mong i-blend dyan ang QuickBooks Online or zero. Kasi may mga UK client din na QuickBooks Online ginagamit, pero usually QuickBooks Desktop, which is remote yon na kailangan mo naka-Windows para ma-access mo yung mga software na yon kasi magre-remote ka . So, yun ang aralin mo, QuickBooks Desktop or QuickBooks Online or basic zero. At never in my life na na-hire ako sa Australian client or UK kasi di rin naman ako nag-attempt at di rin naman ako mga nag-apply kasi yung skill set ko nga ay pang QuickBooks Online. Now, kung ang utak mo ay gumagana ng gabi, madaling araw, malaki ang tsansang pang night shift ka. Malaki ang tsansa na pang QuickBooks Online ka. Doon ka magfo-focus ngayon sa anong setup ng bookkeeping at accounting system ng US na country. Okay, kahit iba't ibang tax system yan, the fact na QuickBooks Online yung number 1 accounting software sa bansang yan, wala ding silbi kung mag-aral ka ng zero, tapos US clients pala yung target mo. Di ba? So, kaya mag-focus ka lang ng QuickBooks Online. At yun ang mga accounting software na dapat mong i-consider based sa gusto mong setup o sa gusto mong time zone na magtrabaho ka. Now, bakit ko ba sinishare to sa inyo? Kasi kung wala kang focus at kung hindi ka magdidesisyon sa simula pa lang, mahihirapan kang mag-adjust. Kagaya sa akin, nung mga last year, bigla ako nagdesisyon na ayoko nang mag-night shift kasi pagod na ako, hindi na ako nakakasabay sa mga kaibigan ko, pamilya ko, di na ako sa kanila, bonding kasi ako ay tulog sa umaga, gising sa gabi. Ang Pilipinas naman, gising tayo sa umaga, dapat tulog tayo sa gabi. Baliktad yung mundo ko. So, may nangyari sa akin last year na nagdesisyon ako agad na ayoko na, hindi na ako mag-night shift. Now, ang skill set ko po ay pang accounting. At lahat ng knowledge ko ay pang US accounting and bookkeeping. Now, kaya namang aralin yung Australian kung magdi-day shift ako. At kaya din namang humanap ng client na US na flexible yung hours. Pero kailangan pa rin may time na makipag-meeting ka sa oras nila. Nung bigla ako nagdesisyon at kinalimutan ko na yung QuickBooks Online na alam ko, yung skill set na alam ko at nag-aral ako ng US accounting software. I mean, Australian accounting software which is zero nga. At inaral ko yung mga inaral ko yung mga yung mga tax system, yung terminologies, na-digest ko naman. Now, mahirap. Bakit? For the past years ng aking pagiging VA bookkeeper, ay talagang na-indoctrinate na ako at yung buhay ko ay nakatied na sa US. It takes time dapat when it comes to transition. I need money na right away for my finances, for my bills, for my expenses. So, nung nag-decide ako mag-cut, tinanggal ko yung mga client ko, naglaylo muna, nag-relax muna ako, nag-aral. Nung nagta-transition ako, mahirap pala. So, bumalik ulit ako sa QuickBooks Online at saka sa US na setup. But, naghanap na ako ng mga flexible. So, flexible na po yung trabaho ngayon. May oras lang na kailangan mag-meeting around 9 p.m. or 10 p.m. Tapos, depende na sa akin kung matutulog ako, kinaumagahan ko na tatapusin or aayusin yung mga ginagawa or deadlines ko. Kasi accounting firm naman kami. We are monthly basis na
ay inaayos yung mga books ng mga kliyente namin. So yun nga, doon papasok yung gaano ka crucial yung accounting software sa pagdidesisyon mo kung anong klaseng setup ang gusto mo sa buhay mo. And ang kalaban kasi natin dito, when we think na we can learn anything in one down. May mga course kasing binibenta sa atin ngayon na bundle na. It's either QuickBooks Online or Zero. Talagang magkaibang mundo siya. I would say. Magiging ineffective ka, magiging inefficient ka kapag pinilit mong dalawa ang focus mo. At mababaliw ka lang kung itinatry mong pagsabayin ang US or QuickBooks Online na or US or Australian na client. Depende na lang kung may agency ka, pero kang mga tao na willing trabahuin yung mga kliyente mo. That's why ganun ka crucial. At yun yung tips ko sa inyo kung papaano or anong accounting software ang dapat nyong i-focus kung nagsisimula pa lang kayo bilang isang VA bookkeeper. Importante yung focus because it will give you the actual energy, time, and effective efforts para matuklasan mo talaga or maggawan mo ng paraan para maintindihan kung paano gumagana ang accounting or bookkeeping sa isang bansa. At hindi ka papaling-paling ng attention at maintindihan mo agad in very timely manner because nakapag-focus ka. Yun naman yung importante sa simula. Kapag master mo na or gamay mo na, pwede ka namang mag-leverage ng ibang tao, train mo, tapos move forward ka na ulit sa ibang client na naman, which is kung gusto mo mag-Australian or mag-UK, depende naman na sa'yo yan. Ayos? So, yun lang maibabahagi ko ngayon sa episode na to. At don't forget guys na mag-join sa ating Discord community. Doon tayo magkikwentuhan, magiging magkakaibigan. At kapag nag-join kayo sa ating Discord community, ma-access mo na rin yung ebook na mga nagawa ko. May ebook din ako patungkol sa aking pagiging freelance bookkeeper. At doon mo malalaman ang buong kwento kung paano ko nakuha ang aking kliyente, pinakaunang kliyente, at mindset ko behind sa aking pagiging VA bookkeeper. Ayos, see you sa loob ng Discord, magkwentuhan tayo doon. At don't forget to comment, like, subscribe sa ating YouTube channel, and you can just search my full name sa any browser ng iyong cellphone or ng iyong laptop. Search mo lang buong pangalan ko, doon mo na rin mapipigure out yung mga podcast natin, yung ibang social media platforms natin. At i-follow nyo po ako sa aking mga ibang social media platforms. Ayos, at maraming salamat sa pagtiwala nyo sa akin, sa pagpakinig or pagtapos itong video na to. Hanggang sa muli at huwag kalimutan na ang faith without action is fiction. Paalam at magandang araw sa inyong lahat.